Oh, you know, saktong-sakto tayo mga kaibigan. Whew! Para professional kunwari. Radiant team ban. Ayan. Panis lang maingay yan. Okay. Okay. Direct. 1, 2, 3. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Denki from Mineski TV, bringing you live action ng Dota 2 dito sa MPGL Season 7. This is the playoffs right now for Class S between TNC Dota 2 at ng Execration. Currently, Execration is leading the pack with 1 point. This is best of 5. Magkakaalaman na rock and roll. Ang galing ko, grabe. Hindi yun scripted. Anyway, maraming salamat sa aming sponsors. Thank you, Gigabyte, our main presenter, our co-presenter, Smart GameX, ang ating event partners, Mineski Infinity, secretshop.ph, nxtgame.com, at Mineski Events Team. Pasara po ng pinto. Ayan. Yapi daw ang pinakagusto. Ayan. Ganda daw ng chair. Oo nga, ganda ng chair, di ba? 5 seconds remaining. Ay, idol, nagsha-shave ka ba ng kilay mo? Talagang hindi na tumubo yan. Kalahati lang yan. Yan ang uso ngayon. Pagkapanganak ko, wag kang mag-alala, pinag-iisipan ko rin yan. Bakit yung kilay ko bitin? Anyway, Queen of Pain would be the first pick of TNC Dota 2 dito. Sabi ni Tihi, ayoko na magbiro. Gusto ko na ng rekta wasakan ng EDSA. Gino G, Queen of Pain? Pwede. Tignan natin. Shoutouts nga pala kay Moves Like Dota na nagbago ng account. Ayan. Oo, off-lane Queen of Pain. Ayan, Moves Like Dota na siya ngayon. Kasi dati, Moves Like Yamate, natalo kasi, talo Yamate. Hindi, joke lang, hindi yata yun. Si Nando at Pandesal Gaming, isa-isa? O iisa? Hindi ko alam eh. Oh? Ayan. Pero yung mga kaibigan, ano sasabi dito? Yung si Gaben, okay. Fixed game to sigurado. Grabe naman kayo. Grabe. Facecam daw. Ano ba yung facecam? Yun bago bang ano yan? Sa mga kabataan ngayon. Hindi, wala na akong alam sa mga bata ngayon. Pero mamaya mga kaibigan, Leshrac, Bristleback para sa Execration. Okay. Very, very standard. Pero I'm guessing meron silang plinat pa ng masama dito. This can be a support Leshrac. O baka naman ibang trip yan, di ba? Ano, boss, may reply ba to? Salamat, sir. Merong reply pag nireplyan kita. Ayan. Kung reply naman na tinatanong mo, don't worry kasi ipapost namin yung VODs sa aming YouTube. Mamaya na daw mismo. Ito mo, galit na si Nostra. Mamaya na mismo. Ayan, mamaya po, abangan ninyo sa Mineski channel. Tama, di ba? Ng YouTube. Ayan. Ay, wag ka naman ganun. Paring sobrang tosbas mo naman. Easy ka lang. Pabali daw ng Team Hilas Clan ng COC. Shout out sa mga nagka-Clash of Clans dyan. Lalo na yung aking kaibigan na sobrang addict sa Clash of Clans. Kilala nyo ba yun? Si Dexter Ancheta. Dextus Anchetus Impetus. Yan. Ang COC Lord. Abangan nyo daw MPGL COC. Or baka narinig ako. Queen of Pain Gyro para sa TNC Dota 2. Okay, galing ng TNC. Tinagyan nila si Wisp dito kasi pwede nilang gawin yung ginawa kanina ng TNC. And if ever binigay nila yung ganung klaseng oportunidad, baka nakawan ng Dota. Ayan. Sabi ni Xing Shanglong, Nando also plays with Imperium Pro Team, right? Tama ka dyan. Easy ka lang. Ayan. Tama ka dyan. Yan. Tama yung sabi ni Nostra. Sabi ni Nostra, hindi naman daw kasi Class S ang Imperium Pro Team so far. Kaya pwede silang maglaro dito. Pwede siyang maglaro, as stand-in. So, yun lang ang rules and regulations namin. Kasi guys, kung ang Biblia ay may 10 utos, ang MPGL ay merong napakakapal na rulebook na parang pang Pinoy Big Brother din eh. Pabati daw kay Jericho de la Cruz. Hello sa inyo. 10 seconds remaining. Ayan, ano to? Oy, si Iyata daw ba yan? Oy, tinatawag ka ni Kiloko. Kailan ba yan? Kaibigan mo yan? Okay. Sabi niya, quiet daw ako. Pero anyway. Reserve time. Ayun, boss, nangyayon po shoutout naman sa mga taga, sa Nueva Ecija Dota 2 players. Sige, walang problema. Ano daw ang ginagawa ni Brian dyan? Wala. Tambay. Wala talagang silbi. Walang bilang. Andito lang biglang. Ayan. Dengue, tulog-tulog din. Aba, pwede na alkansya eyebag mo. Alam mo, kung yung kilay ko, makapal, manipis. Ganon din yung eyebag ko, makapal naman, baliktad. Ayan, yung nagsasabi unggoy si Lebron, hindi po ako yan. Si Elon po yan. Ayan, buti sinabi niya. Best of ilan to, Boss Denki? Best of 5. Easy ka lang. Anyway, SD being removed as well. So they are actually expecting this to be a support Leshrac.
Pero tingnan mo, kumuha na ng Rubik itong Execration. So, pwede. Kasi setup initiator si Rubik. Alam na natin yan. And that's what's happened. Oy, Razor! Razor ba ni Fox to? Ni Primo. Oh, di ba? Oo, ni paring Dowa. Hindi ba si Dowa si Doc? O baliktad ako? Oo, si Doc Osin. Tama. Si Primo Bondal, si Dowa. Oh, tama. Oy! Winter Wyvern! Ang bagong inaabusong hero, mga kaibigan, ng Winter's Curse na sobrang ganda na ni-nerf ni Ice Frog. Kasi dati naging sobrang libreng setup ang Winter's Curse. This is technically ranged Berserker's Call ni Axe. So, makakapag-call ka nang wala kang kaaway. Kaya ngayon, ni-nerf. Yung yung umaatake doon sa inaatake, malinaw ba ako? Klaro ba to? Yung umaatake sa inaatake, magkakaroon ng damage resistance. Kukunat sila basically. Kasi ang nangyayari noon, kapag nahuli mo yung 5 na Winter's Curse mo, papaliguan lang ng ulti ni SF, ng kung sino-sino, Gyro, tas patay na sila kagad. Pero ngayon, nanigurado na sila. Sinasabi ni Ice Frog, okay, nerf natin ng konti. Ayan. Ano to? Boss Denki, pabati naman po dito sa building number 403, Abu Dhabi, UAE. Walang problema sa'yo. Ayan. First 2 pick ng TNC Coop at Gyro, sa Exec naman Leshrac at BB. O di ikaw na. Pero anyway, may kiusap lang ako sa mga spoilers. Alam niyo naman na wag na kayo mag-spoil, yun na lang. Tatrack Dota. Reserve time. Diba? Baka katabi ni Big Boss. Baka si ano yan. Pero mababa. Dito sa atin 5 minutes 'di ba? In ano. So siguro ganun talaga ang buhay, mga kaibigan. Winter Wyvern dito, very interesting. Imagine mo pag nahuli ng ng cask tapos Winter's Curse, tapos biglang tatamaan ka ng cooldown at saka ng mahiwagang Sonic Wave. We had a game. Ito personal tong kwento. Shoutout nga pala kay Juni, kay Ian, yung ang burden ng Team Loli. Yan, nung naglaro kami dati, nag-Winter Wyvern ako, tapos galit na galit sila kasi yung Winter's Curse ko, ginagamit ko lang pang isang tao. Kasi, ang logic ko nun, hindi naman kailangan lagi makahuli ka ng marami kasi yung 70 less damage, minsan makakabuhay pa yan ng hero So, ginagamit ko yung Winter's Curse pang sort out ng isang hero. Para, kasi technically stun to This is a 3.5 second stun. Diba? Pretty long for a long range stun. Kaya, kumbaga para sa akin, ginagamit ko siyang pwedeng sa isa, panghuli lang ng isa. Parang ginagawa ko siyang, anong tawag doon? Yung ulti ni Dire Team hindi, yung ganun, si First Day High. Si Bane, yung ulti ni Bane, Fiend's Grip, First Day High. Yun yung tawag ko dati doon Ayan, yun yung ginagawa ko dati. Pero okay lang naman kasi ginamit, kumbaga parang additional lang yun na asset ng mga ulti. Kasi hindi naman kailangan lahat ng ulti mo gagamitin mo pang limahan Doon yun nag-separate sa sa mga magaling sa hindi Kasi marami ba nagke-question, baka hindi ko gamitin yung coil ko sa isang hero, di ba? Pero minsan yung one hero coil can turn the tide of the game. Pero mamaya na yung mga kaibigan, pack nga dito. Off-lane Razor. Pwede nga sila pwedeng pack ni, pwedeng pack Ewe. Di ba? Pabali daw kay Lance, boss. Sige, walang problema. Shoutouts nga pala kay moves like Dota. Yan, hindi na ako sanay. Post na yung kipabate, pinsan ko si Tutoy, 1K lang MMR, paturo daw. Naku, pag nagpaturo kayo sa akin, wala kayong matututunan. Promise. Kung gusto nyo magpaturo kayo kay Lolo Chris na 10K MMR. Shoutouts nga pala kay Lolo Chris, hello. Ayan, hindi ko pa nabibigay sa kanya yung address ng ng office natin. Bibigay ko ay nakakalimutan ko kasi yung address. Tinatanong niya kasi baka gusto niya dumalaw dito, dadalawin niya si JB. Si Lolo Chris. Nakakalimutan ko, Lolo Chris. Ang nag-iisang nagmi-mid na, Rate King mid. Di wow. 9K hidden MMR Di ba? PL last ban dito mula sa TNC, tapos tinanggal ng Execration si Timbersaw. At ngayon, sobrang interesting ng draft ng TNC Dota 2 para sa akin. I believe this would be Nico AU on Winter Wyvern, 7 Witch Doctor. At Ursa! Welcome back, Ursa! Alam mo, yun, maganda tanong yan, Brian, kasi level 1 Roshan. Pwede sila mag-level 1 Roshan dito. May heal! May heal si Wyvern, naku po! Kakanta na naman ata tayo dito ng see you again. Oo, syempre. Ayun nga Malamang naaamoy na yan ng mga kuya natin for execration, di ba?
Pwede. Oh, second skill. Tapos, hindi. Actually, pwedeng idaan na lang sa heal ni Winter Wyvern eh. Oo. Tapos, Gyro, meron siyang Rocket Barrage kung magara din kay Roshan. Queen of Pain, wala lang. Extra bulate. Yung slow niya. Pangtanggal siguro ng ano. Pero ito, very exciting kung anong gustong gawin ng TNC dito. Pero aside from that, Ursa dito, kaya pinili. Kasi nabuff yung ulti niya eh. So, ang ganda na ng ulti ni Ursa. Ursa mid! Oo nga, no! Uy, screen cap na kagad para masaya tayong lahat. Anyway, mga kaibigan, pakilala ko ng mga players dito mula sa Execration. Si Kuya Kimo, na nakataas kagad ang tuhod, mga kaibigan, nananakit ng old man Dota mo. Ayan. At kinuha niya na yung road mic eh. Pag game 3, road mic na tayo para multiple caster. Sige na. Ganun ba yun? Oo nga, no? Hindi, pero mo hindi naman kagad magka-game 3. Primo naman dito as Razor. We have Fox as Leshrac. So this is literally a support Leshrac right now. Pinakilala ko na ba to? Nando as Puck? Ha? Mid Nando? Okay, sabagay. Oo nga, tapos Primo naman would be Razor. He would be, carrying. Okay. Sa kabilang side ng mapa, mga kaibigan, TNC, parehong nakasmoke. Tihi as Ursa, Winter Wyvern, ang gamit ni AU. Ginoji as Gyrocopter. Sino hindi ko napakilala? Ako po na, okay, Kalasata. Nakita na po! Oy, nagkabalok bunga dito. Nililive si AU. Kidlat. Wala lang. Si nasa pili ko ito. Tihi moving in. Si Burden dito. Mukhang naging Burden. Ewe! What are you doing, la? Right click. Hindi. Nag-stop. Perino Masterino. Patay dito. Tihi first blood. Nando na sa kabilang side ng mapa. Nico AU gumamit ang kanyang Arctic Burn to slow Kimo. Ginoji. Killing Fox. At di pa tapos ang boxing. May dalawa dito nakapalda. 30 seconds to battle. Left. Someone stepping in. This is Burden right now. Bristleback. Hindi pa tapos ang boxing. Nagkatapusan na po. Wala na. Kimo, 12 seconds to go bago makapag-lift. And I think that's it. 2 kills. At ngayon, gumagapang si Nico AU. Nakalipad na. Kanina gumagapang. Ayun. TP wasted nga. For Execration. And now, I think it was a wonderful, overwhelming victory for TNC. Una, si Tihi nakapag-free hit. At nakakuha pa ng rune. Diba? That's a first blood plus rune. Alam mo, at ito kasi, di ba, kanina kasi pinagkwentuhan natin. Shoutout nga pala kay Idol JJ Valderrama, hello. Ayan. Yung ano ba sabihin ko? Ito, Poor Man Shield. Kasi, nandito, yun nakasaksa kanina dyan eh. Hindi ko alam. Ayan, ito kasing Poor Man Shield. Ito yung favorite item ni Tihi. Araw gabi. Poor Man Shield. Oo, PMS. May PMS kasi siya eh. Ewan ko dyan eh. Pagpauso gaming. Pero ito, Tihi, galit. Sabi niya, Nando, wala ka pang PC, boy! Right click! Isa pa! Naku po, Chicken Joy, hindi! Naku po, yung logo, mga kaibigan, ng logo ng, tawag dito, Mad Cats, nasa ulo ni Nando, pero mukhang kulang ata ang DPS. Kaya nga eh. Pero kung meron na siyang overpower noon, kung meron na siyang, yung second skill niya, kaya-kaya niyang, pero, may swag naman, di ba? Pero wala. May boots siya. Ay, hindi pala siya boots. O nga, pala, Tango. Sayang naman. Ay, o nga, munti ka na makalimutan. Ibig sabihin yung buong clash na yun, naka-overlay. GG sa overlay. 5 minutes delay. Galit na naman po ang nasa chat, pero okay lang yan. Kasi sobrang excited ako dun sa, akala ko magkaka-early Roshan eh. Pagpasensya niya na, mga tropa pips. Okay lang yan. Kasalanan mo to, Brian. Hindi mo sinabi sa akin. Pero okay lang yan. Kimo has boots of speed. Samage, might be caught. Hindi, meron siyang blink. Pero feeling ko kayang i-burst eh. Wala nga lang. Nasa malayo si Pax opting to go for this stack. Kung sakasakali. Kung si Kimo at saka si Pax nakipag-rotation dito, kaya nilang idaan sa burst. Stone Cold Stunner after that. Plasma Field, I think would be enough. Considering na 500 lang ang HP dito ni Queen of Pain. Going in for a Magic Wand. First item. Imbis na, usually kasi diba ang standard nulls? Sino ba yung online dyan? Pasabi sa chat na overlay. Alam ko na, 5 minutes delay nga lang. Baka magkanda away-away pa. Pero mamaya na yan, 7. Ano pwede lang gawin dito? Burden, medyo free hit dito. Ginoji, Mineski TV. Kimo, and Fox, wala lang, sobrang chill. And, hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Boots na to, boots, come on. Hindi pa rin boots! Bote daw! Para makapag-spam siya ng Earthshock. And anyway, Earthshock is a wonderful skill actually. 6 seconds cooldown, 240 damage at level 4, not to mention 55% na slow. Very spammable. And isa sa mga pinakamagandang manakaw na skill pag naglalaro ka ng ability draft. Pero mamaya ngayon, easy farm mo. Tihi dito, sobrang chill. Nando can't do anything. Meron siyang null talisman. Nasaan ang bote niya? Ayun, ay slow. Ang bagal maglakad.
At ayan, wala. Ayan. Ito, Boss Denki Idol, rock on. Regards sa mga lahat ng OFW na nanonood. God bless and stay safe, everyone. Good luck to both teams. Salamat. Paring Alvin J. Hello. At again, pasensya na kanina sa overlay. GG tayo dyan. GG sa overlay, mga Jer. So, buti nila, sobrang delay sila. Grabe namang delay. Sobrang tingin mo, andyan pa rin sila, oh. Anyway, Burden, naka-ano dito. Naka-stout shield, boost of speed, puro heals. Ginoji, buo na ang kanyang Ring of Basilius, pero mukhang kulang ata yan. Kailangan niya ng quick Aquila dito. Pinapa-deliver, ano kaya ito? Ayun na, boots of speed sa wakas. Actually, smoke na lang dapat eh. Timing sana yun to get Roshan at 3 minutes in. No one's expecting that. They can go for the rotation. Kasi ba't mo sinasabi kay Denki na magandang rotation yun? Kasi magpo 4 minutes na magagabi na. Pero oy, kaya ba ng burst? Hindi kaya. Tihi dito. Almost killing Nando. And wow! Oy! Ganda ng face shift dito ni Nando. Alam mo, rogue do sana si Donans dun eh. Kung sakasakali. Medyo masakit-sakit ang damage ng level to Earthshock. That's 140. So, it's different from the damage distribution of other level 1, level 2 skills. Sa mga familiar dyan sa kung paano mag-scale ang damage ng spell sa Dota, alam nyo na yung the magic number, which is 75. Ayan. Halos lahat ng magic sa Dota, pag level 1, 75. Susunod, 1 pip. Parang ganon. O, ganon yung progression. Pero mamaya na yan. Fox, Kimo, Burden. Ito si 7. Oy, napimulot ko yung ano. Mali. Yan. Oy, huli ba dito? Ginoji, mga kaibigan. Mamamatay yata siya dito. Hindi ata Burden. Mahabol. Hindi. Titigil. Nice stun. Coming in from 7. Covering up for paring Ginoji dito. And he's safe and sound from this gank. From both Fox and Kimo. Burden, wala nga siyang buhay. Naku po, Ewe, anong gagawin mo dyan? Nando, naka-haste. Wala lang. Courier. So effect talaga yon ng ni Pinoy. Ships in the night. Eh, di wow. Ayan, pasabi sa chat na... Ayan, okay. Naka-login ka ba? Login ka. Alam mo yung password? Okay. Anyway, Nico AU, Primo, bumlink out na lang dito. Sobrang chill. And remember, meron siyang Magic Wand dito. So, iba. Oy, Nico AU po kung abot. Slow would be there. Ang ganda. Double slows coming in from both our Arctic Burn and Splinter Blast. One more click. Abot ba? 1 second to go. Sigaw! Tatama iyon. Sam Edge can easily blink out to safety. While Ginoji would be able to kill Kimon. Di ba daw tapos Burden dito nag-take pa ng lots of damage. Ginoji and 7. Walang mana si 7 dito. Pero si Fox mukhang meron pa atang pwedeng ibuga. Tingnan natin. Kidlat, Lightning, and one more click. Fox would be killing 7 Ginoji. Gumamit dito ng flak cannon. Abot pa niya. Naku po, the lift would be there. Kimo, Kidlat, at buhay. Si Burden dito at 46 HP. Nahaibo pa. Umikot din si Primo. Grabe. Lahat na dinala mga kaibigan ng buong officials ng barkada. Tinawag ng execration. The score is now 2-4. Frankly, in favor of TNC right now. Tingin ng goal graph. Sinabi mo na sa chat. Wala pa. Ano pala? O nga pala, mabagal kasi. Mabagal yung internet. Oo. Ano mangyayari? Nando? Wala lang. Tihi, naka-double damage. Pero siyang umikot dito. Mamaya na yan. Sabihin mo, nakita niya, delay lang ng 5 minutes. Ganun. So, this is actually, the current build for Queen of Pain. Ganito na talaga, 2-1-2 eh. Hindi ko alam kung bakit. Gusto talaga nilang level to Shadow Strike para medyo makati-kati ang damage. Also, the movement slow is pretty much good. Maganda rin kasing scaling ng Shadow Strike eh. Lahat umaangat. Pero mamaya na yan, Primo dito, mukhang Lehu. Stun, tumama pa. Second stun would be there. At mukhang mamamatay siya sa Maledict. Yes, he will. At ngayon, dahan-dahang yumayaman si Ginoji. 2-1-2 ang score niya. 1-1-3. Para kay 7 na meron pa. Naka-Fedora. Sick Fedora, bro. Oh, hindi pala Fedora yan. Pero mukhang Fedora. Okay lang yan. Ano mayari? Sam Age. Paper Chicken. Pwede niyang i-go si Burden dito. Umiikot dito. Nico A. You can go for the double slow yet again. Where is it? Wala pa siyang, hindi mo ginagamit yung Arctic Burn. Pero Fox, nasa taas. Would be able to kill 7. Bayan, kasi naman nakafocus ako dito kasi nakita ko go-go sila. Pero hindi naman pala go-go. Pero mamaya na yan, Primo. Naku po, hindi naman na Sony Tihi. He already has level 6. Kakabago lang yung enrage mga kaibigan. Kaya baka magulat kayo kung ano yung effect. Ang ginagawa niyan lumalaki yung damage ng lumalaki yung damage ng Fury Swipes. Tapos kumukunat siya.
So, sobrang ganda nito. Hindi lang pang hero, kundi para din kay Roshan. Pero mamaya na yan. Tumitibil ito. Winter Wyvern, Nico AU. Wala tayong mahuhuli. Nando is also at top lane right now. Getting that bote. Pero wala lang. Rune is just Ilu. Pero mamaya na slow ata dito si Ginoji. Ano mangyayari? Wala. Tumigil sila konti. Uy, ang ganda ng Splinter Blast. Separating Execration. Pero Nando, mukhang nasa mali. Natamaan. Ginoji would be able to kill Leshrac. Pero okay lang. Sinigawan na. Patay si Nando. Pero hanggang doon na lang. Ursa, opting to run away. Ginamit niya enrage. Hindi. Overpower yung ginamit niya. So ngayon, tatakbo lang siya. Level 1 overpower at saka Fury Swipe maxing Earth Shock. Siguro naghihintay siya ng level 2 swipes. Tapos saka siya pupunta kay Roshan. Hintayin natin. O kaya naghihintay siya ng lifesteal. Pero mamaya na yan. Tignan natin. Remember na hindi na po orb effect ang Fury Swipe. So kahit naked na mask, morbid mask lang, eh okay na okay yan para sa kanya. At ito na nga, smoke mula sa TNC and they are gonna go to Roshan. I believe Tihi can solo it right now. No need for 7 and company. Mukhang hindi na nga niya kailangan. Samantala ito sa mage. Ano mangyayari? Wala pa. Fox and Kimo just roaming. O nag-smoke din sila. They're actually smelling something fishy here. They can go for Tihi. Tingnan natin. Ako po alam. Fox, where's the stun? Wala pa. 7. Nakabante. Ops, kitang-kita mga kami ng pambababoy dito. Nako po, Dream Coil para kay Tihi lift. Nico Ayo catching Kimo. Patay si 7 ata agad. Yes, he will. Nako po, Tihi. Patay! Dito, ang Ursa. Nako po, this might be dangerous. Hindi na nag-overcommit ang TNC. And, uy, for some reason, Execution not taking that Roshan. Siguro din nila kaya. Pero, kung hindi mo na sila nag-go, kung medyo, medyo sakto lang yung timing nila na papapatay na si Roshan, pwedeng maging 2-for-1 yun eh. Pero siguro nga, that's what's working in favor of TNC right now. Kahit nasabihin natin na nahuli si Tihi at namatay siya, hindi nakuha yung Roshan, eh, hindi naman nakuha ng Execration. Diba? So, pwedeng balikan niya pwedeng balikan ni Tihi kung gusto niya. Mamaya-maya, pwede siya mag-rotate dito. Abangan na lang natin kung yun ang pwede lang gawin dito. Nangyari ba? Wala. Sobrang chill ng laban ngayon, mga Ben. The score is now 5-7. Remember, this is best of 5. Easy lang kayo. Huwag kayong masyadong mahapit. Primo. Ha? Really? Sige, okay. Okay, Primo mga idol. Going in for mech. At 10 minutes in. Oh, ayan. Nabigyan mga Ben. TNC would be taking this Roshan again. Tihi would be securing that Aegis for himself. Hindi man lang napigilan. Pero Execution 1 would be able to take this tier 1, I believe. Gumamit ka na, wala pa rin siyang Diabolic Edict. Alam mo, ito, hindi ko gusto yung progression ni Primo. Kung sa kanya, BKB na lang muna. Pero sa bagay, mech, para sama-sama na jutsu. Okay, sige. Pwede. At saka sa bagay, medyo, din siya eh. Medyo dilema din siya eh. Kasi sabi nga ni Paring Lon, NCP No Choice Productions. Dito si Primo. So pwede niyang buuin. So a mech would be good, I guess. That's the most, kumbaga, sa lahat ng pwede niyang buuin na pwede siya magkamali, yun na yung pinakamaganda. Oops, tumigil. Si Ginoji mga kaibigan, nag-scouting duty dito. Parang parang Pearl Harbor. Inikutan lang niya. At walang nangyari. So ngayon nangyari ito. Ano sinasabi dito sa chat? Kung sinong mananalo, ano sabi nila? Execration daw, malamang. TNC Game 2? Okay, sige, tingnan natin. Call down is already up for Ginoji. This would be a drums, face boots, tapos BKB. Or Yasha. Pwede pala mag-Yasha. Drums, face boots, tapos Yasha or a BKB. Anything is actually possible right now. Pero anyway, Tihi actually moving in kasama ang kanyang dalawang backup. Pero mamahuli siya. Call down! Naku po! Na-lift! Wala ka pang BKB gel, pero okay lang yan. Makapagdabog, walang tinamaan. Nagpakilat na si Primo. Mukhang tag-ulan na nga ata. Rainy days is coming. At ito ginamit ni Burden. Yung kanyang Winter Scare sa isang tao, Burden. Pero kulang pa rin DPS. Ang ganda ng rotation ng Execration. Pinaulanan ng lahat at mukhang ubos ang TNC. Primo, mamamatay ata. Abutan ba ng umaga? Mukhang mamatay siya. Nilip si Tihi. Nako po, never fight. Never dive.
Doon makikita yung maturity ng Execration. They actually was on the losing side eh. Kasi sandwich ng Ursa at saka ng nung kapunan ng Gyro. Pero ang problema, dinaan naman nila sa sa Santong Paspasan after activating those ultis. Dream Coil, not to mention hindi nakagamit ng maganda-gandang Winter's Curse. Dito si Nico AU, nagkaroon ng magandang ng pwesto. Ang Execration to actually nuke TNC at ngayon Primo. Mukhang siya ang nasa Pilipino na nakakaw ng damage, pero ano gagawin ng damage mo sa DPS? Uy, mabubuhay ata siya, hindi malalason siya. Killing spree for Samej. Gumamit ng ulti dito si Ginoji just to cover up. Samej, galing! Kimo! Ninakaw! Ang Rocket Barrage killing Paper Chicken, but Ginoji would be able to kill him and the tower as well, so that's a 2 for 1. Pero still, Kimo hindi aamin. What a wonderful steal. Nando? Nakipag ko, laki ng damage sa Splinter Blast at ngayon sinuslow siya dahan-dahan. Remember, this is not only a slow but HP burn. Oy, ang ganda umilag. Pero dito wala na siya. Ay, sayang kung may blink lang si Tihi. Wala na siyang wala na siyang phase shift. It's an easy blink in stomp tapos right clicks to death. Pero mamaya na yan, wala nang Tori doon sa taas ang TNC. On the other hand, wala na ring bottom tower ang Execration. So looking at the net worth, Nando is on the lead. Hindi pala, pantay din lang ng konti. Dito konti, barya lang ang kalamangan ng Execrations. Nando versus TNC's Ginoji. Sa gold graph, kamusta? Medyo nagpapantay tayo ng konti dito. Kanina medyo alangan, TNC is leading the pack. Pero that wonderful clash gave them that moment to actually rise up. XP, nasa gano'n din, nasa neutral ground. So, ano to? Sabi ni YS Bry 19, pabari dun sa Doctor's Hospital kay Brian Mauro at Lester Cabarlo. Salamat, Kuya Denki. Sige, binabati ko kayo dyan. At sabi dito, mukhang hindi pa daw tapos ang tag-init. Tignan natin, nagpaulan na kanina si Primo eh. Ginoji. Yasha nga. Para sa kanya, ito na po nilapag na po ang Homo Missile. Tatama ba? Splinter Blast just to remove these creeps. Burden would be stunned. Paralyzing gas at pumasok na si Tihi. Galit na si Kuya Tihi. Pero nga lang, casual stun and live. Winter's Curse stopping Execration from running away. At ngayon, sila ang naleho dito. Ang ganda ng combo. Fox with that sustained double kill. Samage double kill. 4 ang patay, 5 ang patay. What an answer from TNC. Akala nyo kayo lang makakapag-team wipe, ha? Doon naman, dahil sa magandang Winter's Curse, kita mo, Winter's Curse, yung ulti, yung cooldown, tapos yung positioning from TNC, giving them lots of time to actually, get into the offensive. Hindi nung katulad nung kanina, si Burden lang ang nahuli, tapos yung Execration, nandun sa bubuot sa kung saan-saan. Diba? So yun lang kailangan gawin ng TNC dito to win every clash that they can have. Unless makakuha dito ng maganda-gandang sway ang Execration. I'm not sure kung tumatagos sa tumatagos pala sa BKB. Oo, tumatagos sa BKB ang Winter's Curse. I'm not expecting that one. But anyway, Roshan, wala pa. Pero maya-maya siguro. Ano to? Ano ba yung sinasabi dito? Ayan, mukha daw, pangit daw skill build ng Ursa. Well, okay naman siya. Level 1 lang yung kalmot. Siguro yan ang uso ngayon. Kaya mas dinadaan niya sa nukes. At saka meron naman daw siyang ulti and rage would be enough. Oy, pero to. Ano mangyari? Stun na naman po kay Burden. This could be the game's player here. Nasa ng stun. Wala pa. Tihi, moving in. Ginamit na po niya yung enrage. Hindi pa niya ginagamit dito. Oh, ito na po! Stun! Ulti! Nasa ng Winter's Curse. Ginamit na ba? Hindi pa kailangan kahit anong pa. TNC! Dinaan na lang sa nukes. At isa lang ang buhay. Si Primo nilalakawan na damage at kinikilatan. Hindi ba lang tapos ang tag-init? Mukhang mawawala na nga tag-ulan mga kaibigan. Summer na naman! Yappy Ballers! TNC, this is the second team wipe. And all happening in the mid lane. Oh my goodness. Grabe ang dito. TNC, medyo galit mga tropa pips. Wala akong pakialam kung na-team wipe kami kaya ng Execration at naging hot. Kasalanan to lahat ni Lebron eh. Pero okay lang yan. Makapag-push sila dito. Towers will be taking down. They can go. Hindi. Wag na pala. Sabihin ko sana guys, kaya nilang dumiretso hanggang tier 2 pero might as well play it safe. They were wrecked by Execration kanina. So,
I'm pretty sure kayang-kayang gawin ulit yun ng Exec. They have the firepower to unleash that one. They have Dream Coil, pwedeng makanakaw ng magandang skill, not to mention yung DPS na ginagawa ni Leshrac, di ba? Pero checking the items ngayon, mukhang Eul Scepter na lang muna si Fox dito para makapag-initiate siya ng walang katulong. Kimo, standard, he is gonna go for Tranquil Boots. Nando naman, meron na siyang Blink Dagger. For Tihi, we have Blink as well for Ursa. Burden, meron ng mech. Okay, oh, talaga? Ano binuo ni Primo? Casual Ring of Regen. Oh, sige, okay. Pwedeng hood, pero walang kilalang tao na bumibili ng Ring of Health muna bago yung cloak. Pero siguro kanya-kanyang trip yan. Siguro nga ang inis niya talaga mech, pero nakita niya pero narinig niya yung sinabi ni Denki. Sabi ni Denki kasi ni Boss Denki, wag siyang mag-mech eh. Ayun, narinig ako. Hindi sabi. Oh. Si Burden na lang tuloy nag-mech. Okay lang naman. Ursa. Wala ba bang Roshan? Okay, 1 minuto na lang. 2 minuto. Okay, 1 minuto na nga lang. Excuse me po. Ayan, hindi ko alam. Lalaro pala si Nando. Nag-Arcana bet ako sa TNC. Ganun talaga ang buhay. Nando to eh. Si Nandong Tekpu. Anyway, Primo. Ano yung dala-dala ng ano? Okay. BKB na lang. Yan ang magandang desisyon sa buhay. Diba? BKB. Or, sige, pwede rin naman siguro mag-Halberd. Oh, Rush Halberd. Tanggal mo na kagad sa equation si Ursa. Diba? Pero anyway, abangan natin ang Mask of Madness ni Ursa. Pwede naman siya mag-Mask of Madness eh. Pero feeling ko, pwede nga siya mag-Satanic eh. Mas maganda yung Satanic. Pero siguro Naked Morbid Mask to, tas proceed ng iba. Siguro BKB. Pero mamaya na yan, si Fox ito at mahuhuli. Ako po, nakasalubong ng mga kalaban. Sabi niya, uy, si Morrigan! Pero mukhang hindi. Samage is now on a mega kill streak. Samantalang Nandong Tekpu, 336 ang score niya dito. Nagpo-pull na lang sila. Kimo, wala pang maasahan dyan. Primo, ayan. Hindi natin alam kung Halberd yan or something else. Burden naman. May 1.7k. Pwedeng BKB din. Pero ito, habang ganito nangyayari mga kaibigan, I would like to give a big shout out to our sponsors. Maraming salamat sa Gigabyte, sa GameX, sa Mineski Infinity, sa secretshop.ph, sa excuse me po, sa nxtgame.com at saka sa Mineski Events Team. Please don't forget, meron tayong discount sa RNR Watches kapag type nyo yung hashtag oras na MPGL. At panoorin nyo rin sa YouTube yung video ng Super Balljack. And yun yung boses nila Lon at saka ni Trike. So kung gusto nyo makita ng Super Balljack, GameX, smart GameX din kayo, di ba? Oo nga pala, sa July 27 at 28? June pala. June 27 at 28, may kita nyo kami sa SM City Clark, Pampanga. Doon gaganapin ang last match or the finals of MPGL Class S. Gigabyte Mineski versus kung sino man ang mananalo dito. And it would be featuring iba't iba nating mga talents. Andyan si Bianca Yao, si Eliza Taylor, at saka si RJ Amante. Andun din si Lon, si Duno, at saka si Kuya Denki ninyo. So kita-kits mga kaibigan, lahat ng mga taga Pampanga dyan na nanonood ngayon, hello sa inyo. At magkita-kita tayo sa huling araw. Huling linggo pala ng Hunyo. Pero mamaya naman, Ursa, nako, nangarap ng gising. Kulang ata na mula ka pa man din. Nag-red form. Nax, ano to siya? Si Char Asnable. Pag kulay pula, 3 times yung speed. Pero wala eh. Medyo nagkulang ata sa DPS. Shadow Blade. Uy. Actually, Silver Edge would be good again versus Bristleback. Not sure if it can remove unstable current, pero sabihin natin pwede. So, okay lang yan. Ano to, Boss Denki, pabati naman kapatid ko na si Ian. Happy birthday, salamat boss. Sige, walang problema, paring Mokyo Pogi. Pabati ni Jade Irene, pabati si Jade Irene na kasama ko dito nanonood, sabi ni Chani X24. Sige, walang problema. Ano pa to? Boss Denki, pabati naman yung mga tropa ko nanonood daw. TY Boss Denki, sabi ni Mac XD. Oo nga pala, binabati ko nga pala si Junie. Happy birthday! Shoutouts kay Junie Ken Blanco
ang nag-iisang Hapon na Blanco ang apelyido. Eddie Wow, pero ito na, pumasok dito. Tihi, bago isip. Naku po, Nando, nice. Double Dream Coil. Pero nahuli dito si Nando. One man, kulang ba? One man Winter's Curse, not enough. Di mabubuhay si Nando dito. Umigot Primo. Naku, yun lang ang problema dito. Nakapatay ng dalawang TNC, pero wala silang mga buhay. Hindi pa daw tapos ang boxing. Primo Bondal might be chased. Ginoji, dinahan sa DPS. Nico Ayu might die. Nando, sumali na dito. Hindi pa daw tapos ang boxing. Nakatago siya, nakapag-blink out. Pero like what I always say, aanin mo yung dulas ni aanin mo yung dulas ni Nando ng pack kung dinudurog naman isa-isa ang yung mga katoto. Ginoji dying, Aegis would be popped, pero that is okay and all right because no one's lost. For TNC, everyone is alive and they can push right now. Not to mention, Roshan pa nga ata. Wala pa, matagal pa pala. Tihi would just farm. He would just farm his Silver Edge. Nanakaw ba ang Blink? Blink atang nanakaw? Yes, hindi. Scream of Pain. And this is very sad for Execration. They had that wonderful clash kanina dito sa may taas pero nakasagot ng 2 beses. Ang TNC, looking at the gold graph, they have the game again at 10k net worth. XP, 12k net worth para sa kanila. 24 minutes in. Hindi pa naman tapos ang laban dito kasi Razor dito. Si Razor Ramon ang pag-asa. Easy lang. Ayan na. Kapag nagkaalaman dito, kayang-kaya yan. Ano mangyayari? Fox. Oy, ano yun? Wala. Akala ko nagkakagulo na kaagad. Nando, Blink, and Yule Scepter. Okay. Sobrang all-right yan para sa kanya. Fox, kailangan niya siguro niyang magka-Bloodstone. Kailangan na niyang sumali sa DPS game. Hindi pwede na itong tatlo lang ang pumapalag ito. Itihin, naka-invis. Pero mukhang mahuhuli ata siya. Naaamoy ba? Uy, ang taas ng mental presence because of this wonderful ward. At ngayon tingnan natin, blinking out to safety habang naghahanap ng wala ang buong crew ng Execration. Yun, sayang. Pero okay lang naman, Ayan, kamusta naman si Burden dito? Ayan na nga, Papa Halbert. Slow, nakasar lang, Splinter Blast. Tatakbo si Burden. Wala pa siyang Silver Edge, pero mukhang okay na daw dito. Slow na lang, kailangan namin kakalmutin kita, boy! Umaabante at patay. Killing spree si Tihi dito at naging na naman, red mode. Splinter Blast again for destroying creeps and now they're gonna go push this tier 2. Ginagamit yung heal para para dun sa creep na inaatake para masustain and now I think the DPS would be enough. Fortifications would be used. Anong gagawin ng Execration? Wala. Oh! Wala nga nagawa. Wala lang. TP out lang. Playing it really safe. That is TNC for you. Hindi nila kailangan masyado makipaghabulan kung sakasakali. Kasi sila yung hinahabol eh. And Tihi, oh! Basherino. Naku po, imagine mo pag nakapag-abisal to. Naku po. Easily removing Puck. Easily removing Razor. And Execration can't really do anything. Bristleback, i-relegate lang nila dun yung Silver Edge kung tatapusin man niya. Kung may plano siya tapusin yun. Pero mukhang no factor na si BB eh. Ang gamit lang ni Burden pang make lang, pero after that wala na. At shoutouts nga pala sa spicy mushroom na ramen ni Nostradora dito. Pero Primo Bondal, 3 click lang, patay kagad, dominating. Mula dito kay Char Asnable, saan siya pupunta? Mag-i-invis ba? Hindi mag-blink out. Iniisa-isa. Oh, Winter's Curse para sa isa. Call down. Killing Burden. Slapping him into pieces. Ginoji nag-invis pero merong sentry ward dito kaya kitang-kita yung nag-i-invis. Kimo, hinahabol ng helicopter. Tihi blinking in. At paano mo pipigil ng Ursa na sobrang ganda ng early game? At tapos na. Orchid, Aganims para kay Quop. Yung pack. Ano nga lang dun kasi nang asar lang si Nando pero problema kulang eh. At ngayon mag-push na TNC's Ginoji and Company. Ito si Ginoji nagiging leader to bumring in nata sila to. Pero na Yules, abang ba to? Stone Cold Stunner, wala pa siyang BKB pero pumapasok na rin. Oy, ang ganda naman ng evasion nun. Pero wala pa rin talagang magagawa sa deeps ng TNC at napaback ang Exec. Not to mention pati TNC na paatras nakagamit ng BKB. Hindi mo na nakapag-ano siya kagay, nakapag-Yules na ilagan niya yung sigaw, na ilagan niya yung call down.
Pero nakananalo sila ng 2 clash. Actually, 3 clash ang napanalo nila dito. Tapos 2 team wipe nung umpisa. Oo, sobrang laki ng bigay. Tingnan mo, nasa 15k net worth na sila. XP, nasa 15k na rin. At ngayon, mukhang hihintayin lang nila si Roshan Rino. Oo, medyo malayo-layo pa ata. Ay, nako. Ayan, tanong dito, may libreng food daw ba doon, Denki? Nakalagay naman many more eh. So, baka meron. Abangan nyo na lang. May mga boots. Libre na nga entrance, libre pa food. Grabe na. Bago sa libre load. Oo, bago sa man rin ng libreng e-pins, di ba? Oo. Oo nga, dapat ganun eh. Dapat i-sponsor ng GameX si Jules eh, para mabigay siya ng e-pins, di ba? Kasi player, sikat. Bago kasi mag-isip kayo ng masama, kasi player, di ba? Libre ban. Libre e-pins. Wala kay Jules. Pero mamaya ni Mami at Tihi dito, binuo kanyang Vladimir. So, hindi siya oso, nagpapanggap din siyang vampira. Pero wala na siya. Wala pa si Roshan. Shoutout nga pala kay paring Jules. Hinahabol siya dito ng Jolly Hotdog. Nasaan na? Nakalawa yun. Jules naman siya. Ayaw ko nga eh. Hindi, kasi ano din yun eh, magiging-stagnant siya, itatay siya. Pero ito pumapas na, Yules, mula kay Fox, call down, at lehong-leho, pihadong patay, Winter's Curse, perfect casting, catching Primo off guard, Primo. At ngayon siya naman ang pinapaliguan ng Yules, na-stun pa, napakasarot naman sa RNG, Deathward, para na ma-cover up niya yung sinando lang natitira, and as usual, alam na gagawin ng TNT dyan. Siyempre, trabaho, walang personalan, push na yan. Grabe. Nando, hindi niya kayang buhatin ang team. Although Nando can actually bob and weave through the team fight, pero problema, lagi silang na-outpace ng TNC eh. EAU's Blink, di ba? Hindi makapwesto dito. Natuloy siya ng Blink. Nakala mo yung C7 eh. At ngayon, isa-isa na pong winawasak ang mga Raxes and what a comeback. Hindi pala comeback eh. Pero an answer of a TNC. We're gonna go 1-1 basta hindi na ito manakaw pa ng exec. Baka mamineski sila dito eh. Easy lang. Pumasok na ito ba kaibigan? Wala siyang Dream Coin. Mga asar lang. Tumatakas. Nahuli ba? Hindi. Samage getting healed by Nico Ayu. Pero tingnan natin. Oops. Tumakbo. Mayroon siyang Orchid. Gagamitin ba niya? Timing. Huli ka, Malbon! Nakama-break out Yules. Aabangan na lang siya. Pero makatakas siya. Nando mga kaibigan, what a player! At buti ka na siya mamatay, natama na dito ng sungkot sa ni paring Fox. Pwede ba tapos ang boxing mga kaibigan, CNC? Iniisa-isa ang buong koponan ng Execration and again, the sole survivor. Si paring Nando at taga-kwento lang siya sa kanyang mga apo. Ito yung nangyari. Patay silang lahat at ngayon, 1-1 ang score. Oh my goodness! So, talo ang Exec, pero ang galing nung pack. Nando mga kaibigan, pero sa totoo lang, medyo ano nila. Medyo basic naman yung ginagawa ni Pac. Pero, syempre, magaling yun kasi ang dami nang ginawa. Hindi pa rin napatay. So, ito mga kaibigan, Game 3 will be coming up soon. Ako nga pala si Denki.